Ito, sobrang grabe tong show na to sa sa'yo, no? Sa karir mo. At ang hirap niya, at talaga sumabay ka rin naman sa mga napakagagaling na cast. No? What can you say about it? Siguro it's really all hard work and disiplina po. And ang dami ko rin natutunan, especially sa mga directors, kay Direk Dolly, kay Direk Manny. And also my acting coach, si Miss Ana Fileo. So, ano siya it's a project na I really wanted to grow. It was intentional. Yung talagang may purpose, may intention na gusto kong mag-grow as an actor. So, yun. Naramdaman mo ba yun? Talagang nag-grow ka rito sa show? Oo naman po. Tsaka, kahit po ako, nagulat din po ako na, kaya ko pala, kaya kong tumalon, basta tatalon lang and may tiwala. Grabe, ang daming mga eksena sa'yo na nahati yung opinion ng sambayanan sa mga pinagagawa ni Totoo po. Nakakaloka kahit pag nagmamall ako yung mga nanay sa akin, "Hoy, ano ba? Ang sama ng ugali mo dun sa..." Nakakatawa. Paano mo yung ginastify habang piniplay mo yung character? Number one, kasi you shouldn't judge your character. Ako, hindi ko talaga gina-judge yung character ko. Pero syempre, ibang usapan kapag si Gabi, di ba? Pero kung si Sandra, I don't judge her character. Kasi kapag nagsimula yung judgment sa akin sa kanya, mahirap siyang paniwalaan, hindi magiging believable. So that's her own decisions. Pero syempre, clearly as Gabi, syempre I do not approve of what she's doing. Pero ayun nga, in order for the character to work, I have to really believe her. In the end, feeling mo ba justified yung ending ni Sandra? Ending? Kung anong mangyayari sa yun ang dapat nilang abangan. Personal opinion mo, personal justified opinion, ba yung mangyayari sa kanya sa end? Justified in a sense, pero mas nasasayangan ako. So yun ang kailangan nilang abangan. Gabby, can we go back to the time na sinali ka dito? Did you have to audition or pinili ka? Yeah, that time I had a dinner with Miss Annette, Miss Joy, and Miss Garlic of View. And they opened up to me about this possible project. Pero that time kasi, syempre nagulat ako, but that time I really didn't grasp it. Kasi, di ba po madaming mga projects na nauudlot, hindi naman natutuloy, nasa shelf, so ayoko masyadong asahan. Pero nag-materialize and I'm very, very happy. Obvious na naging may closeness na kayo ni Josie. Ano yung mga pinagbabandingan nyo together? Alam mo, ano hindi makakalimutan na binigay o ginawa niya sa'yo? Sobrang na-sweet ang ito. Si Ate Jody, isa siya sa mga surprisingly, hindi ko po talaga ina-expect talaga na naging ate ko siya, totoong ate ko siya, hindi lang sa industriya but outside din. Sabi nga namin iba yung connection na na-build namin dito sa show na to, na hanggang off-cam, jive kami, iba yung connection, iba yung trust na na-build namin, iba yung pagmamahalan namin dalawa. Kahit after na show, pumunta ako sa bahay niya, nag-bond kami. So, talaga, hindi siya taping relationship. It will go beyond that. And it's rare for you to find that in this industry. So I really treasure and value it. Gabi, paano naman yung kay Josh? Kasi sabi mo kanina may mga heart-to-heart talks din kayo abroad. Paano naman relationship mo with Josh? Ayun. Josh kasi he's very open. And more on kami. Kasi syempre kami lang naman ang laging magkakasama sa taping, di ba? So talagang nag-grow talaga yung relationship namin. When it comes to deep conversations, siguro nakatulong din siya kasi mas pinagkatiwalaan namin yung isa't isa. Gabi, si Jody kasi Happy birthday, may mga words. May mga words of wisdom. Oo. Ano yung hindi mo makakalimutan na parang advice niya sa'yo or parang linyahan niya sa'yo? Ang number one advice niya sa akin is hindi ka robot. Okay lang na magkamali, okay lang na mapagod minsan. Kasi hindi ka robot, tao ka. Yun, lagi niya sinasabi sa akin yun. And na-appreciate ko rin kasi lagi niya rin akong sinasabihan na nasasaya siyang katrabaho ako dahil very seryoso daw ako sa craft ko and all. And dahil sa mga ganong compliments niya, mas nagaganahan akong pagbutihan pa.
Anong pinanggagalingan ng robot advice niya sa'yo? May burnout ka bang moments habang Hindi naman burnout. Siguro more on kasi I came from Urduha, which is also a primetime series in GMA. And then, no breaks at all. I flew into Europe agad. And then when I got back, I went to Urduha again and then did on break. So, may pagod factor lang siya. Hindi naman siya yung tipo, ayoko na, hindi man ganon. Siguro, tao lang din napapagod, ganyan. So, Anong favorite niyo to do together? Naku, May bonding kayo, like, magkwentuhan. Mahilig kami magkwentuhan. As in, kaya namin mag-usap 4 hours straight. Ganong level talaga. At ang dami naming napag-uusapan, hindi na uubos. Tsaka yung mga usap na yun, hindi siya yung showbiz na usap. Talagang usap talaga. Nang hihingi ako ng advice. Minsan, nag-e-emote ako sa kanya. Siya din, nag-e-emote. Ganon. As in, updated kami sa buhay ng isa't isa. Yung luto, kasi nagluluto talaga rin siya sa in real life. Oo, sabi niya nga may isang bonding na sana mapaglutuan daw niya ako. So, malapit lang naman yung bahay niya sa bahay ko. Parang pares kaming taga-South. So, madali lang. Bonding nyo din ba mga pusa? Alam mo, na-meet ko si Naya. Na-meet ko ikaw siya. mahilig ka din sa pusa, Cute. di ba? Mahilig ako sa pets talaga. Meron din siyang senior dog. Ang cute-cute. Ang saya. Na-meet ko na rin yung mami niya. Yung buong pamilya, na-meet ko na. Sino pa na-meet mo? Yung love niya? Ate Jody. Thank you po. Ay, God, ito na Next ko po mag-film po ako. Pero... Pero, well, hindi pa po pwedeng sabihin eh. Pero ano po, latter part this year pa. Kaya din ang pinag-iipunan ito sunod-sunod projects. Pinag-iipunan? As of now, talagang yung utak ko nasa investments. So, gusto ko po kasing habang bata ako, habang pumikita ako, nasa tamang paglalagyan. So, yung mga pinag-iipunan ko pang mga investments. Last question. Ano yung thoughts mo dun sa hindi natuloy na project mo with Jericho? Kung sana, invest ka na ba ng emotional Movie ba yun or series? series? Basta. lungkot ka ba? Hindi na talaga ba siya tuloy? Lungkot. Oo, hindi na daw talaga eh. Pero lungkot. Siyempre, diba, kasi na-feel mo na eh, nabasa mo na yung script, diba, ganyan. Pero feeling ko lang talaga may rason ng lahat. And I believe in perfect timings. And for sure may reason yun. So, I'm okay. I'm not devastated, but I'm sad, but I'm not devastated. I'm pretty sure we will cross paths again. Or last ko na ako sa Tikali. Ayun, okay naman. Masaya pa rin. Magbakasyon kami next week. Okay po, salamat po. Thank you so much. Thank you! Happy birthday! Happy birthday! Thank you, Gabi.